praise God po. Ayan, dahil hindi naman po simbang umaga ngayon, ang tawag doon, mag-ano po muna tayo, ang tawag dyan, kung saan po ba nanggaling yung Christmas. Kaya po, pakinext na po. Dahil hindi simbang umaga. Meron po bang bago? Ayan, welcome po. Ay, joke lang. Ay, ang ganda naman ng naka-flash. Ay, hindi, joke lang po. PowerPoint po. Maganda kasi nakita ko yung cross. Ayan. Ang topic nga po natin is yung wonderful season of Christmas. Diba, alam naman po natin na how wonderful Christmas is because Jesus Christ was born on that day. At sabi nga po, dyan po sa origin ng pakinext na po natin. Nagmamadali po ako, hihuli ko talaga siya. Pero ayan nga po, para sa mga nung nakaraan, nag-trivia si Aaron dun sa care group. Tapos parang naisip ko nga, hindi yun yung saktong sanang pan-trivia sa oras na yun. Kasi mga bago yung nandoon. O ngayon, dahil nagabasa na ba kayong Bible? O baka, pag sinabi ko to, biglang makulto kayo, di ba? Pero ayun, kung nagabasa naman kayong Bible, alam niyo ang katotohanan, sabihin ko rin naman talaga ang katotohanan. At sabi nga, sa origin ng Christmas, di ba? Sabi diyan, the term originates from the Old English Christes, Masse, or Christmas. First recorded in historical documents around 1038. This phrase evolved into Middle English as Christemas, or ayan, and then beautifully capturing the heart of this holiday as a time to honor and remember the birth of Jesus Christ. Sabi nga po dito, di ba, ang totoo talaga, kaya kina-question tayo na, bakit mga born again kayo, tapos celebrate kayo ng Christmas, hindi naman December 25 pinanganak si Jesus. Oo, alam natin yon, di ba? Parang alam po namin, nabasa namin, wala pong date sa Bible talagang sinabi. Pero, bakit po natin sineselebrate yung Christmas? Kasi, ayun po, sabi doon, time to honor and remember the birth of Jesus Christ. Kaya nga po, di ba, laging sinasabi kung ang mga Catholic, di ba, napaka-devoted nila. Tayo nga, ang simbang umaga natin, 5 a.m. na po yan, mga kapatid. Sobrang late na po yun kumpara dun sa talagang Catholic na service, di ba? 4 a.m. ang simbang umaga nila. That's why meron dito, di ba, galing daw siya dun sa sa simbang umaga sa Katoliko, tapos humabol dito kasi mag-aalas 5 na, di ba? Pero okay, at least sumama siya, di ba? Pero yun, pero ang totoo kasi talaga dito, di ba, hindi naman talaga Christian po ang nagpasimula ng bagay na yan, di ba? Kung matandaan natin, kung inaral din po natin ang history din po, kung nag-aral kayo sa EP, di ba? Sinabi din doon na mula rin sa Espanyol yan, di ba? Na kung saan kaya meron silang tinatawag na, ano nga bang tawag doon? Ang tawag doon sa si simbang umaga nila sa labas. Nalimutan ko na ba sa may tawag sila doon sa mga Catholic. Hindi ko na, ayun, Misa de Gallo, na kung saan galing nga, di ba, sa Spanish word. Tapos sabi rin po dito, yung Christian tradition, sabi dyan, must refers to celebrate the celebration of the Eucharist, an essential and sacred observance commemorating the life, sabi po dyan, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Kaya ito, may tatama natin yung bagay na to kasi, wala tayong Pasko. Pero meron tayong tatawag na Pasko ng pagkabuhay. Parang lagi kasi ako nakakarinig na sinasabi na wala talaga tayong Pasko, meron Paskwa. Parang iko-connect mo na, ang sineselebrate po namin yung pagkabuhay po ni Jesus. Pasko ng pagkabuhay. Yun po yung ibig sabihin. Kaya po sinasabi rin po dito na by coming together for Christmas, early believers celebrated His entrance into the world. Kaya tayo po, di ba, sineselebrate talaga natin yung pagdating ng Diyos, di ba, dito po sa earth. At sa time natin ngayon, we are celebrating for the coming of our Lord Jesus Christ. Di naman po tayo nag-aantay, di ba? Meron ba nagsabi dito sa atin na ngayon po ipapanganak si Jesus sa December 28, di ba? Hindi naman, 28, birthday yun ni Raven, joke lang, 25. Pero ang totoo, di ba po, sabi dito, na ipanganak na po yung Savior natin. Kaya we are waiting, that's why we are having this one, ng mga celebration po ng ganito para i-share sa mga tao na babalik po si Jesus. At sabi rin po dito na sabi diyan, setting the stage for a transformative message of hope and salvation. That's why we are here, di ba? That's why we are celebrating the Lord Jesus Christ. Sinelebrate natin yung Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Bakit tayo nagisimba tuwing Sunday, di ba? Kasi po, inaantay natin yung alin? Yung pagdating ng ating tagapagligtas. At sabi po rito, di ba? Ito, may next po tayo. Lagi po natin itong naririnig. Medyo matagal ko na itong alam, pero hindi ko lang sinishare kasi inisip ko nga, dapat bang malaman pa to ng mga tao, baka tama rin na talaga sila. Pero sabi nga dyan, in Christian tradition, sabi dyan, you might have also seen, sabi dyan, seen the term Xmas. Ayan, di ba lagi sinasabi sa atin, wag nyo sabihin yung Merry Xmas, ha? Sabi po dito, which sometimes
confusion. Di ba? Marami po sa atin ako-confuse. Ano ba talaga? Merry Christmas o Merry Xmas? Pero katotohanan kung Christian ka, bakit mo naman kasi papaiklin pa yung mismong Christ? Di ba? Ayun na nga yung word itself. Pero sabi dyan, but Xmas, it has a deep roots in the Greek language as the letter X. Sabi dyan, Chi is the first letter in, ewan ko dyan, Christos, di ba? Yun po, which means Christ. Hindi, ano po, ano yan, Greek na word, di ba? Pero Christos yung meaning. Or sabi dyan, which means Christ. Far from being a modern abbreviation, Xmas holds a rich historical connection to Christ and reminds us of the ending message of Christmas, that Jesus came to be with us and bring us closer to God. That's why nung sinabi, meron pong isang Kristiyano na nagsabi na, ba namang masama sa Xmas, ibig sabihin naman ng Lord na, Christ naman ibig sabihin. Kasi di ba nga sa Griego, ginagamit nila yung X bilang Christ. Naalala niyo po yung kay Apostle Paul. Di ba sabi ng mga taga-Greek doon, sabi to the unknown God. Tapos hindi nila mabanggit yung word na Christ yun kasi hindi pa nila kilala. Pero doon po hinango yung bagay na yan. Pero ngayong Griego ka ba? Kung hindi, gamitin mo yung Christ, di ba? Kasi tayo ay Kristiyano, di ba? Para hindi natin natatago sa X na word yung salita. Yung sila, inaral nila yun, alam nila, ay yung X, ano yun, Christ, ibig sabihin nun. Sa mga Greek, meron ba sa Pilipinas, inaaral ba natin yun? Di ba? Hindi naman. That's why, use pa rin the word, Merry Christmas. At sunod po, sabi po dito, ayan, the origin of Christmas, sabi nga dyan, so, as we say Merry Christmas, let's remember its profound meaning, a celebration of Christ with us. That's why nabuo yung Emmanuel. Tapos nung kailan nangangaroling kami, kumakanta kami ng Emmanuel live forevermore. Kasi Emmanuel live forevermore. Totoo naman. Di ba? God is with us and always live in our lives, di ba? Kaya din ko naalala na dito talaga, dapat as we celebrate talaga the Christmas, di ba? Si Christ talaga yung nasa sa atin. Talagang hindi po nawawala. Yung sinasabi nga, di ba, na pag Pasko, excited tayong anong regalo matatanggap mo kahit di mo naman birthday, di ba? Ano kaya yung makakain mo kahit hindi naman talaga dapat dun ka nakafocus, di ba po? Pero tandaan natin, ang focus natin ngayon ay yung sinasabi nga po na we are celebrating that Christ is with us. Kaya po sa next, sabi diyan, may kwento po diyan na meron pong isang, ito pong nag-share nito, sabi niya, lagi niya pong naaalala o excited talaga siya tuwing darating na yung Kapaskuhan. Kasi nung kabataan niya nga po, nung bata pa sila, yung teacher po nila, laging sinasabi sa kanila na, magbibigay tayo sa mga sa mga nasa ospital na mga bata tuwing Pasko nga po. Kaya sabi doon, yung old na mga toys nila, ilinisin nila, pagandahin nila, tapos ilalagay sa box, tapos ibibigay yun sa mga sa mga nasa ospital na mga bata. Mas mayaman pa yung, joke lang. Yun, sabi nga po dito, pero kausap niya yung nanay niya, tapos sabi ng nanay niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, sabi po ni teacher, linisin namin yung mga old toys namin, tapos ibigay namin yung mga maayos pa po. Kaya yun ginagawa yun ng bata. Pero sabi dito, you should also give one of your nice toys to the children. Tapos napaisip yung batang babae, sabi niya, why should I? Bakit ko naman yun gagawin? Tapos sabi nga po dito, then she said something that has remained with me all these years. Sabi po diyan ng nanay, di ba? Sabi, why? Sabi ng bata, bakit ko naman po yun gagawin? Pero sabi ng nanay, sabi diyan, she said, it is really good to give something that we truly like. Kumari, yung mga laruan mo, syempre, binili mo ba yan kung hindi mo yan gusto? Ayan, sabi diyan. Pero, sabi diyan, something that's hard to give because we are fond of it. Something that would be a sacrifice. Pero sabi po dito, sabi diyan na, syempre maganda namang nagbibigay tayo sa mga bata ng mga, yung binibigay natin ng mga ganito, regalo o kaya ganyan. Pero, dapat kung na yung the best. Kaya sabi diyan, that is, yung sa tawag nga daw po yun na sacrifice. That is what our Heavenly Father's gift for us was. Alam niyo kung bakit? He sent His Son, Jesus Christ, not just any son. Nasasabi dito, hindi yung consider kaninong anak, diba? Sa iba, pwede, sa nga daw po, sa mga magulang, pwede magsabing, sige, ibenta mo na yung anak mo, pero anak niya, diba? Pero yung anak mo ba, kaya mo ba yung ibenta? Di ba, ang dali lang sabihin, pero doon, hindi daw sinabi ni Jesus na, sige, ay ng Panginoon, diba, na iba yung ibibigay ko. Pero sabi doon, yung talagang, nag-iisa niyang anak. Sabi nga, diba, yung my beloved Son. So, He sent His beloved and perfect Son, so we can go back to live
with Him once again. That's why, yun yung natutunan ng batang yun. Kaya sabi niya, naisip niya na, hindi lang pala basta dapat nagbibigay lang ako ng something. Kaya nga, di ba may mga pagkakataon sa atin na lagi natin iniisip, ay, pwede na to. Pero ang katotohanan talaga, ang mahal, parang naisip natin, pwede na to, at least nagbigay ako. Pero katotohanan talaga, dapat daw tuwing Christmas nga, di ba? Yung the best gift talaga na pwede natin ibigay kay Lord, yun something na masasabi mong, Lord, nag-sacrifice po ako sa bagay na to. Kuwari nga po, di ba, like kung naisip yung kuwari, yung simbang umaga, di ba, ang totoo, hindi lahat ng tao nagigising talaga ng madaling araw. Kaya nga, parang may time na sinabi, napaisip na lang kami na mahalaga talaga yung nagigising ka ng 3 a.m. kasi nasasanay ka na, ay, maaga ako nakakarating ng church. Hindi masabi, ay, wait, late na po ako nagising, sorry po. Parang normal yun sa whole life mo. Alam mo na, hindi ka na mag-relate kasi madaling araw naman talaga. Nag-ano ka, kaya naisip ko, sacrifice din pala yung bagay na yon. At lalo na, di ba, sa ginawa ni Jesus. Sabi nga po dito, yung sa Luke, paki-next na po. Ayan, sa Luke 2:10-17, pero ang focus po talaga dyan, yung, ito nga, and the angels said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Sabi diyan, for unto us, or for unto you, is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. At nabasa naman po natin yan, di ba? Paulit-ulit natin narinig yan. Baka ma-memorize niya na. Pero sabi nga po sa 14, di ba? Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill towards men. Kaya sabi nga po dito, na sabi, nung pinanganak si Jesus, di ba? Ang sabi doon, it will bring good news sa ating lahat. That's why ngayon, hindi na po it will. Sa panahon natin, it was. Ibig sabihin, nangyari na po. Ibig sabihin, alam na natin yung good news. That's why we celebrate the goodness of the Lord Jesus Christ. At sabi rin po dito, di ba, may sinasabi rin po dyan na magkakaroon din daw po ng peace on earth, na kung saan nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya sabi nga po dito, habang sineselebrate natin yung Christmas, o habang tumatagal nga po tayo sa kahit nga po nung unang buwan pa lang, di ba, ng taon na to, sabi, dapat daw po, lagi nating matandaan in our mind, ano pa talaga yung pinaka magandang bagay? Paano daw ba tayo magiging? Paki-next nga po, sabi diyan, how can we today enjoy this same peace and goodwill toward us? Toward men, di ba? Na laging sinasabi na, nung araw na yun, di ba, ang shepherd lang ba yung dapat na mag-rejoice? How about our time, di ba po? Hindi lang po dapat happiness na dahil sa mga happenings, dahil masaya, may Christmas party, masaya, may gantong bagay. Pero tandaan po natin na dapat, dahil nasabi na yan ng matagal ng panahon, dapat sa panahon daw po natin, ganun pa rin yung meron tayo. Nasabi doon, same peace and goodwill toward men. At alam niyo po ba na kung ang mga shepherd nga po, di ba, talagang sabi nga po doon, pagkasabi ng mga anghel, na pinanganak yung Savior nila, di ba? At sabi doon ang ginawa nila, umalis yung mga anghel, di ba? Dali-dali daw po, na hindi nag-atubili, na pumunta at hanapin doon ni si Jesus, di ba? O puntahan kung nasaan man yung sinabi ng anghel na pinanganak na Savior. Tapos naalala niyo rin po yung wise men. Totoo, ang wise men nga po, di ba? Pag inano niyo po talaga, pag sinearch niyo po talaga sila, hindi po talaga sila mga Israelita. Hindi talaga sila talagang yung masasabing may alam patungkol na meron bang Savior na ipapanganak. Saan lang po sila nagbase? Sa langit, 'di ba? Kasi sila matatalinong tao sila, pero dito lang sa earth, 'di ba? Nalaman nila na ay pag may something nakakaiba, kung wari nga po tayo, 'di ba po nakikita nating anuhan na yung ilalim ng tubig, parang naglalabasan mga isda. Ibig sabihin may something na nangyayari na, 'di ba? O kaya kapag meron kakaibang bumagsak kung saan man, 'di ba? Yung mga 'yon, ganoon din po yung kaalaman nila. Pero 'di ba po sa ganung kaalaman lang na meron sila, alam nila na dapat pala magpuri pa rin sa Panginoon at hanapin yun. That's why yung mga wise men, di ba, they seek and praise the Lord. Sabi po doon, hindi lang pala yun. Nagbigay pa sila ng regalo. Di ba na, kung ikaw nga daw po, di ba, kung tayo talaga marunong ka talaga para sa Panginoon, di ba, you give gifts to the Lord. Tapos anong sinasabi doon ni Pastor JM, di ba? Kailan ba yun? Kahapon, di ba? Nasabi niya na dapat talagang nagbibigay ka kay Lord ng mga yung nag-i-invite ka nga po talaga, di ba? Na parang sa atin, tuwing Christmas lang ba yung ginagawa? Actually, araw-araw daw po. Araw-araw, i-share mo yung Word of God. Araw-araw, kailangan, meron ka, Lord, meron po akong regalo sa inyo kasi alam ko magpapasaya sa inyo yung mga tao, di ba? Yung kaluluwa ng mga tao na yon. At sinasabi nga rin po dito na kahit nga daw po, di ba, lahat, kung isa-isa natin mga character na, di ba, they praise the Lord nga po. At ngayon, sa time natin ngayon, ito naman po dapat. Sabi po dito, hindi to something na
na bagay na pwedeng ibigay kay Lord. Ay, siguro pag nagbigay ako ng mas malaking halaga, ito yung pinaka nakaka-bless sa Panginoon. Pero syempre, that is a blessing that gave, di ba, from the Lord sa'yo, di ibigay mo rin sa Lord. Pero sabi po dito, ito yung something na hindi nga daw po yung maaagaw. Tapos naalala nyo ba na nag-preach si Pastor, di ba, na yung sabi niya, hindi niya alam kung anong ibibigay daw po, di ba, sa mga ganto, ganyan, di ba, na parang kasing malaki na nakukuha, maganda na yung mga napupuntahan, so on and so forth, di ba? Pero tandaan po natin, pero ito nga ang something na, yung simpleng bagay pala na magawa mo sa taong yun, nagpapasaya pala yun sa kanya. Minsan, di ba, kala natin, siguro magpapasaya dito kay Gab, kapag, joke, si Gab talaga yung sample. Kapag dinala ko siya sa Palawan, di ba? Magbangka siya dun mag-isa. Hindi, pero di ba, ka natin, pumunta sa gantong malayong lugar, sa ganyan, di ba? Pero yung mga yun, sabi nga, di ba, panandalian lang na kasi. Masaya talaga, di ba? Tayo nga excited pumunta. Ay, may ilaw doon, punta tayo doon. Pero after, okay, next time sa ibang lugar naman. Kaya nga, di ba, maraming tao di mapigil, kakagala, di ba? Punta sa ganito, punta sa ganyan. Kasi akala nila, doon yung mga kasayahan. Pero di ba, yung mga yon, panandalian lang yon. Kaya ngayon, ano ibibigay natin sa mga tao? Paano rin tayo mag-enjoy, di ba? Tayo po mismo. Sabi, number 1, sabi po dyan, Christmas is the season to give love. Ayan, give love on Christmas Day, Christmas heart, ayan. Kaya sabi nga po kasi dito, di ba, sa John 3:16, sinabi po dyan, di ba, kung gaano kamahal ng Panginoon ang mundo, di ba, ang mga tao sa mundo. That's why ibinigay niya po yung kanya nag-iisang anak. Kaya ibig sabihin po talagang ngayong Pasko nga daw po, o ngayong Christmas, o ngayong panahon na ganito yung nararamdaman natin, di ba, dapat daw po talagang ibigay natin yung love sa mga tao. Hindi lang, baka may magsabi, love naman kita ha, wag na kitang regaluhan ha. Pero i-show mo talaga. Hindi yung sasabihin mo lang. Dapat ipakita mo talagang, yung alam niyo yung sinasabi nga na, yun talagang, kahit hindi to magsalita yung taong to, kahit di ako ito kausapin araw-araw, alam ko, mahal ako ng taong to. Yung mga ganong bagay na kaya nakaka-excite po sa langit, di ba? Sabi doon, wala namang conversation, tingnan mo lang siya, di ba? Alam na alam sa iyo na, ay, mahal ako ng taong to. Yung mga ganong bagay. Kaya po, di ba, nakakatuwa yung ganong bagay. Ikaw nga, alam mo lang na may nagmamahal sa iyo, di ba? Ay, joke lang. May nagmamahal sa iyo, ngingiti ka na. Si Rex nga kanina, ay, joke lang. Joke lang, Rex. Wala pang tulog yan. Pero sabi nga po dito, di ba? Tandaan po natin na ang pinaka-great na example po dito ay si Jesus, di ba? Siya po ay ang Diyos natin na mapagmahal. Sabi nga po, paki-next na po. Ayan, sabi nga ni Elder John, ayan, elder na po kasi siya. Ayan, sabi po niya po dito, the full and essential nature of love, we may not understand. Tandaan natin, di ba? Ang totoo, hindi naman talaga natin, ano ba kasi yung pagmamahal na yan? That's why nga, kasi kung alam na nga daw po ng mga tao, o kahit nga tao sa mundo, tayo tinuturuan tayo di ba? Pero may pagkakataon pa rin, nagkakamali pa rin, kahit naturo naman po sa atin. That's why, di ba, sinasabi kasi dyan, na hindi talaga natin fully understood yung mga ganong bagay. Pero sabi dyan, but there are tests by which it may be recognized. Na doon mo makikita na, ay, oo nga, labing talaga to si gantong tao. Kasi kahit may ginawa tong mali sa kanya, mahal niya pa din. Minsan may mga pagkakataon na hindi natin yun ma-realize na, yoko na, tama na yan, kakaibiganin ko pa ba yan, ang dami nang nagawa niyan. Pero ang totoo kasi hindi, sabi doon, ang totoo daw pala kapag daw may testing na. Hindi lang sabi, love kita, love ko kayo lahat, church. Pero hindi mo alam, di ba, kapag ba may testing, pag ba may something na nangyari, ganun pa rin. Kaya malalaman mong love mo yung tao na yun na, ay kahit ganito nangyari, pa rin, love mo pa rin. Parang si Jesus, di ba? Ano pong nangyari? Kahit nung sinabi ng mga tao, pako siya sa cross, di ba? Hindi naman sinabi ni Jesus na, sige, lupot talaga kayo sa aking lahat. Pero nung ginawa niya, di ba, talagang sinow niya pa rin, o pinakita niya yung pag-ibig niya. Katotohanan, di ba, nag-pray pa nga siya para sa mga kaluluwa ng mga tao yun, di ba? Sabi niya, Lord, forgive them pa rin, di ba? Na Lord, patawarin niyo po sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. At sabi rin po dito, love is always, founded in truth. Ang katotohanan po, di ba? Ang totohanan ay katotohanan, di ba? Sabi po dyan na ang pag-ibig ay natatagpuan saan? Sa katotohanan. Kaya ibig sabihin, if that love, di ba, that you have, ibig sabihin, pag may andyan si Jesus, andyan talaga, center talaga si Lord dyan, ayun po ang katotohanan. Pero kung wala doon ang Panginoon, di ba, hindi yan pag-ibig. Di ba, nung kailan meron kaming kina-counsel, di ba, mga friendship, sila just kasi kasama ko nun eh. Sabi niya, mahal ka ba talaga? Ganyan-ganyan. Pero sabi, di ba,
lies and deceit, or any other violation of moral law are proofs of love's tandaan po, absence. Sabi diyan, love perishes in the midst of untruth. Kaya kung hindi po totoo yan, mawawala talaga. Kawari sa atin nga po, di ba, kung hindi totoo yung pag-ibig natin kay Lord, mawawala talaga yon. Kasi hindi mo malalaman ang katotohanan, kundi naaano ka, yung kasinungalingan, yung napupuno tuloy sa'yo. At sabi diyan, he who falsifies to his beloved one, ayan, lahat po ng mga nag-accuse or nagsasabi ng mga something wrong sa kapwa nila or offers her any act contrary to the truth, does not really love her. Di ba na parang tayo, we preach the gospel, we share na magmahalan tayo, pero hindi naman talaga nakikita yun sa sarili natin. Sabi po doon, hindi po talaga tayo nag-show ng true love. That's why, ang katotohanan, di ba, yung love, sabi yan, truth in action, sinasabi doon, dahil mahal mo yung taong to, sasabihin mo talagang mali yung bagay na yan. Pero hindi mo sa kanya sinasabi na, huwag ka na magpakita sa akin. Kundi sabihin mo yung mali niya, pero at the same time, mamahalin mo pa rin siya kasi ganun din po yung ginawa ni Lord. At sabi nga po dito, furthermore, ayan, love does not offend or hurt or injure the loved one. Diba sa atin, meron pong tinatawag na offend. Meron pong tinatawag na, minsan sa magkakapatid nga po, diba, may mga times na parang may pag-aaway o hindi pagkakasunduan, pero after no, nagkakabati pa rin naman po sila. Pero kasi sinasabi nga dito, diba, hindi lagi yun na, sabi lagi na lang bang, dahil mahal ka, dahil mahal mo siya, sasaktan ka niyang palagi. Pag ganun po, hindi na po love ang ibig sabihin nun. Parang yung sinasabi nga po na ikaw na lang lagi yung nasaktan. Dapat tandaan po natin, ang totoong pag-ibig, di ba, talagang nag-aano yun. Yung sabi nga talagang nagkakaroon ng fullness at saka nagiging maayos nga po. At sa Panginoon, ganun yung totoong love. Kasi dito hindi naman kayo tinatakot ni Lord na, kapag umalis ka sa church namin, mawawala ka. Hindi naman ganun, di ba po? Ang totoo, di ba, every time na lumatay tayo kay Lord, di ba, hinahabol tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga po dyan, di ba, cruelty is absent from love and as light from darkness. At sabi po dyan, as truth is from the untruth. Na kung saan makikita natin na ang love talaga katotohanan po yon. At sabi nga po sa Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Na tayo po, di ba, ang gusto ba natin yun? Masaya po ba tayong gumagawa ng harm sa mga taong nakapaligid natin? Di ba, hindi naman po. That's why, totoong love yung makikita mo sa sarili mo, kung ang gusto mo sa kanila is for their good. Na parang, ay, para to sa ikakaayos ng taong to. Kaya ako talaga sinasabi tong mali niya kasi para lumago siya, para umayos siya. Ganun po yung totoong pag-ibig. Hindi yung sinasabihan ka ng akala mo, dahil lang galit lang siya sa'yo, pero hindi po yung totoo. Kasi ang katotohanan, makikita mo na, ay, may concern po kasi pala siya sa'yo. At sabi po dito, love is a positive, active force. Tandaan po natin, it helps the loved one. If there is need, love tries to supply it. Ayan po ang pag-ibig. That's why, mahal tayo ni Lord. Anong ginawa niya? Diba? Binigay niya ang nag-iisa niyang anak. If there is a weakness, love supplants it with strength. Kaya nga po, diba, yung sinasabi nila na, yung pag-love mo talaga, meron kang time. Pag-love mo talaga, kaya mo mag-effort, kaya mo mag-sacrifice. Kasi ganun po talaga ang totoong pag-ibig. At ang halimbawa po nun, diba, nakita naman natin yan sa buhay ng ating Panginoon. Sabi po dito, love that does not help is fake or transient love. Kapag napansin mo na parang ako lang yung gumagawa, parang hindi naman pala siya tumutulong o may ginagawang ganito. Sabi po doon, hindi na yung totoong pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, di ba, sabi po diyan, it strengthen one another. Naiintindihan po natin. At sabi, tumutulong sa bawat isa. At sunod po, sabi diyan, good as these tests are, there is a greater one. Sino po? Sabi diyan, true love, sacrifice for the loved one. That is the final test, di ba? Na every time na sabi nga ang katotohanan, di ba? Ang pinaka great na example kung sa family lang naman, di ba? Yung mga magulang nga daw po natin na kaya nilang magtrabaho, di ba? Ng ilang oras, nag-OT pa sila, di ba? Para lang i-provide yung pangailangan ng mga anak nila. At sinasabi po doon, ayun yung dito sa mundo, ayun yung possible na pwede mong example. Pero si Lord, di ba? Siya yung pinaka-great nga po na nagpakita ng bagay na yon. Sabi niyan, Christ gave of Himself, gave His life for us, and thereby proclaim the reality of His love for His mortal brethren and sisters. Diba? Ang katotohanan, diba? Dahil sa pag-ibig na an example ni Lord, diba? Na parang hindi po questionable kung gaano mapagmahal si Lord. Dahil kahit nga sa mga example sa Bible, diba? Yung sinasabi, meron ako nabasa yung Judas ate with Him, diba? Na kahit
kahit alam ni Lord Jesus na na ipapagkanulo siya ng taong to, pero 'di ba, minahal niya pa rin yung tao na yon. Na ibig sabihin, ganun yung totoong pag-ibig na kahit sinaktan ka niyan for a moment, 'di ba? Pero ipapakita mo pa rin sa kanya na dahil love kita, talagang gusto ko mapaayos ka pa din. That's why 'di ba sa mga Christian, lagi nga ding naiisip na yung mga Kristiyano, lang yun banal-banal lang naman sila, pero ang totoo, pagkasama mo na sila, hindi naman talaga sila ganyan, ganun. May mga ganun silang mga nasabi. Pero ang katotohanan, dapat, ang church nga daw po, diba, talagang, kahit alam mo na ito, ilang beses ka naman talaga niyang, i-chismis, igaganto, igaganyan, pero pa din, papakita mo pa rin siya ng maganda, maayos pa din. Kasi ganun yung example na ginawa po ng Panginoon natin. At sabi po dito, our Father in Heaven invites us all. Sabi diyan, His children to give of and sacrifice for this love. Ano po yun? Give the Savior. Sabi po diyan, said, and it shall be given unto you. Sabi diyan, freely ye have received, freely ye give. Na ibig sabihin, kung free nating na-receive yung love na yun ng Panginoon, wag po nating ipagkait sa mga tao. That's why nga po sinasabi na hindi, parang hindi daw po totoong love kung, hindi talaga ikaw yung totoong ikaw yung sa bagay, parang hindi po totoong love kapag kaya mo lang daw pong pakitaan ng pag-ibig o ng mabuti yung mga taong nagpapakita sa iyo ng mabuti. Para naman po yung mga hindi nagpapakita ng mabuti, di ba? Kaya kailangan, pa rin po, dahil natanggap ko yung love ni Lord, kahit it hurts, di ba? Sometimes, sabi po diyan, give pa din the love of the Lord. Di naman po love mo ipapakita mo sa Kanya, kundi yung binigay lang po na love ni Jesus sa ating lahat. Kaya sabi nga po dito, di ba, our Heavenly Father, love is perfect. He desires to give us all that He has. It is an incomprehensible gift. Diba? Na hindi mo maintindihan. Bakit ba ganun? Kaya diba may mga pagkakataon sa atin na lang pala, batiin mo lang pala yung tao na yon, ngitian mo lang pala yon, pakitaan mo lang palang mahal mo yung tao na yon. Diba? Parang, hindi na siya mag-ask for more sa'yo. Kasi alam niyang, ito lang talaga, ayun na yung pinaka-okay. Diba? Kaya nga po sa langit, diba? Dahil sinasabi doon na yung love talaga doon sa langit, 'di ba? Sinasabi na talagang yung parang nagpe-perfect nga po kasi yun talaga yung namamalagi doon sa kalangitan. Kaya nga po merong isang kwento, meron pong mga bata. Na ko lang po to, narinig ko to sa preaching ni Ate Ruth nung unang simbang gabi. Na meron daw pong mga bata, tinanuhan sila ng kuwari, yung Christmas para sa kanila. Christmas is peace, joy, ganyan-ganyan. Tapos may mga acronym nga po. May picture po dyan. Ayan, sabi diyan, give the definition of Christmas and its acronym. Tapos isa-isang nagtayuan yung mga bata po doon. C, ganyan-ganyan. H, ganto-ganto. Isa-isa. Tapos nung dumating na po doon sa after ng T, yung M na, tumayo po yung bata, sabi niya, nagsata siya M, kung yung description niya kay Lord. Tapos, nagtatawanan yung crowd kasi nakabaliktad po yung M. Tapos, naging W nga po yung itsura niya. Tapos, sabi, baliktad, nagaganon siya. Pero, pa rin, maya-maya, hindi narinig ng bata, tuloy-tuloy na yung mga bata, hanggang nabuo yung sinasabi na to. Sabi nga po dyan, ayan, Christ was love. Kasi ang gusto talagang ituro ng mga bata nung time na yon, di ba, na ang Christmas po talaga, it's all about love. Nasabi po dyan, di ba, hindi, yung M, di ba, na nabaliktad, sabi doon, Christ was love. Kasi ibig sabihin, nangyari na po pala yun. Nung ipinanganak si Jesus, di ba, nangyari na, pinanganak siya, naglingkod siya dito, di ba, nag-serve siya sa mga tao, tapos sabi niya, namatay siya, pero nabuhay siyang muli at babalik siyang muli. At hanggang ngayon, he talks about love sa atin pong lahat. Kaya po, ayun yung una, yung this season, di ba, give love on Christmas Day nga po, di ba, na talagang magmahalan po tayo as brothers and sisters, di ba, and one in Christ. At pangalawa po, hindi naman po ito mahaba, sabi po dito, pangalawa, Christmas is the season to give service. Ayan, ito rin po yung panahon na tayo, ngayong Pasko, di ba, tayo po meron tayong tinatawag na mga give a gift, may mga tinatawag po tayong mga Christmas party, di ba, kahit po yung mga sa ibang mga yung sa labas, may mga charitable po silang ginagawa, hindi lang po tayo yon. Sa panahon natin ngayon, marami talaga yung nag-give ng service, diba? Ng act of service nila sa mga tao. Kaya nga po, diba, may mga talagang nagregalo sa mga bata, nag-effort na bumili ng mga ganto, ganyan. Kaya sabi nga po dito, ang Christmas po talaga, it is a season din po to give. Na tayo, diba, ano yung pwede mong ibigay? Yung service, wala. Sabi yan, our Lord Jesus Christ and Savior ministered personally to the people. Nakita po natin, hindi naman sinabi ni Jesus na uutusan lang kita ha,
Tapos ano, ikaw na bahala. Ganto, ganyan, sundin mo lang itong sasabihin ko. Pero sabi diyan, personally to the people. Ang ginawa niya po, nag-serve siya, lifting the oppressed, giving hope to the discouraged, and seeking out the lost. Ayun po ang ginawa ni Jesus. He gave sight to the blind, healed the sick, and the lame so they could walk and raise the dead. Nung panahon po ni Jesus, naging example po siya. Kaya po sa atin dito, di ba, may mga pagkakataon na kung wala itong gantong season, yung laging sinasabi na, o kung hindi ka nag-outreach, kahit mag-share ka na lang ng something na meron sa'yo, di ba? Kasi that means, di ba, it is your act of service pala na, Lord, ito po, ginagawa ko po ito kasi hindi po ako hindi po ako makapag-involve kasi meron po akong trabaho, kaya may ginagawa akong ganito. Pero sabi diyan, yung bagay na yun, di ba, malaking tulong na rin po pala. Kasi si Jesus mismo, naging example po siya sa bagay na yan. Kaya sabi nga po, di ba, lahat po yan, kay Jesus talaga yan patungkol, na talagang example talaga ni Jesus yan. Na ibig sabihin, para daw po yung mga tao, hindi nila masabing, ang hirap naman yan, ang hirap naman gawin ng mga bagay na to. Kasi si Jesus, nagawa niya po iyan as 100% human and 100% divine. At sunod po, sabi nga po dyan, our opportunity to serve limitless. Ang totoo po talaga, di ba, hindi naman limited ang opportunity. Marami po tayong, di ba nga, every time, di ba, it is an opportunity. Naalala ko lagi na every time na may tao, may magkasabing, uy, mag-share ka dito, laging opportunity yung bagay na yun sa akin. Every time na, kaya nga lagi kong hindi ko maisip na kahit parang minsan, ay, baka hindi ko kaya. Pero alam ko, tumatanggil ako kaya pag mismo na talagang araw na yun na ang sama talaga ng pakiramdam ko. Pero hanggat, kung matagal pa naman, ngayon lang naman masama pakiramdam ko, talagang tinutuloy ko yung mga bagay na yun. Tapos naisip ko nga rin na yung act of service na to, sinasabi dyan na hindi po ito limited, di ba? Ang dami pong panahon. Ang daming time para mag-outreach, ang daming time para mag-share, ang daming time para mag-give, di ba po? Ang daming time para gumawa ng mga, sabi nga dyan, ng mga gandang bagay. Tulad ng kind words and deeds can lift burdens and cheer up hearts. At sabi po dito, di ba, na kahit nga daw po yung mga yon, di ba, talagang yung sinasabi diyan na yung simple lang po palang yung service na mag-abot ka lang ng tubig. Yung dito nga po sa church, di ba, na sobrang blessing na yun. Parang kapag nakita ko yung mga kabataang, ay, naglalagay ng upuan dyan, kapag gawawalis, si Rex talaga, nung kailan, naguhugas talaga yan. Ay, sorry Rex, ay, joke lang. Baka wala ka ng award sa langit. Sabihin ko na lang kay Lord, di ko na sabihin iba. Joke lang. Kaya may hugakata, naguhugas yan dyan. Ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, bibila akong kape para may kape ka. Para sa kanya na lang pala, no? Pero sabi nga po dito, di ba, tandaan natin na hindi limited yung pag-serve natin, di ba? Marami tayong pwede pong gawin sa bawat isa. Kaya nga po, sinasabi nga rin po na, ano bang sabi? Sabi dyan, if we are not serving the Lord, sige nga, next nga po muna bago ko sabihin yon. Sabi po kasi sa Matthew 20:40, di ba? Sabi dyan, and when we do, the King shall answer and say unto us, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brethren, ye have done it unto me. Nasabi niya po, di ba, na kapag pala ginagawa natin yun sa mga tao, ginagawa daw po pala natin yun para sa Panginoon. At sinasabi nga rin po dito na, yung sinasabi dyan na pag ginagawa natin kay Lord, kaya parang hindi ka hindi ka mahihirapan. Di ba kung nung kailan, sabi nga ni Pastor, yung mga working, bakit kayo nagtatrabaho? Di ba may motivation kayo? Pero pag-iisipin mo, paano naman yung mga hindi nagtatrabaho? Paano yung mga nag-full-time na minister? Paano yung mga pastor na naglilingkod kay Lord? Di ba? Ano ang motivation? Pero isang bagay nga na maaalala mo palagi, di ba? Itong bagay na to, na kung ano yung ginagawa mo sa tao, ginagawa mo pala kasi yun para sa Panginoon. That's why hindi ka madi-discourage na wala namang sahod sa gantong bagay eh. Pero like ka may encourage na ginagawa mo yun para sa Panginoon kasi siya yung great reward mo. Kaya nga po merong isang missionary, ang ginawa, sabi, nagpunta nga siya sa isang lugar na kung saan uncomfortable talaga sa kanya. Meron nga akong napanood nga rin, di ba, na parang Germany yon, German na missionary, na ang ganda-ganda ng higaan niya, talaga namang aircon yung bahay niya. Pero dahil naglilingkod siya kay Lord, iniwan niya lahat yon. Nagpunta siya sa uncomfortable na lugar na kung saan dito sabi niya, di maintindihan yung language, tapos yung paligid talaga, hindi talaga siya komportable, parang ang init na nga, wala pang electric fan, yung ganun.
Tapos meron pa daw doon, yung pagkain, napaka-uncommon daw talaga, di niya maintindihan anong pagkain daw yung bagay na yon. Ayun ba, yung pagkain pa lang yon. Pero sabi niya doon, umalis siya mula doon sa comfort zone niya para maglingkod nga po kay Lord. Kaya sabi niya dito, nandiyan po nakalagay sa next, sabi niya, if Christ had left His heavenly home, ayan po yung naalala niya, and come to earth to suffer and die for us, I could certainly leave my home and put up with a few little discomforts to share His wonderful message. Na kung saan, di ba, kung si Jesus daw, kaya nagawa niya nga naiwan yung uncomfortable life niya, di ba, sa langit, para sa atin, di ba? Kaya sabi niya, yun yung sinabi niya na, ito yung magiging encouragement ko, na ano man po yung mangyari, di ba, sa atin, hanggat naglilingkod ka kay Lord, tandaan mo, may mga, yung parang may mga suffering man ikaw na naranasan, o may mga hirap mang naranasan, pero alam mo naman na you will reign pa din naman with the Lord. Sabi diyan, kaya nga sinabi dito, that Christmas taught me, ayan, tinuruan daw siya ng the pure joy of helping people, obtain Heavenly Father's greatest gift of all, His glorious plan of happiness and happiness. Ano lang po ang plano talaga ni Lord? To give joy lang talaga. I discovered was the one thing that everyone wants most, not just at Christmas time, but always. Ano po yun? Yung laging mag-serve. Kaya nga po, di ba, we serve the Lord with gladness. Kaya po ito talagang time na to, meron talagang panahon na 2 oras lang tulog mo, meron walang tulog, di ba? At least may gising, di ba po? Kaysa naman walang gising. Parang yung mga ganong bagay. Tapos tayo ko pong naiisip na, lagi sasabi, di ba, kapag Christmas, busy tayo. Pero, ano naman yung mga ganong bagay? Araw-araw nga tayo nagisimbang umaga. Ibig sabihin, araw-araw, ini-strengthen tayo ng Panginoon, di ba? Gigising ka sa umaga, di ba? Magisimbang umaga ka. Tapos, meron pang prayer meeting, meron pang Sunday, meron pang prayer marathon, di ba? Yung mga bagay na kung saan talagang magpapalakas sa'yo. Nang sa gayon, lahat ng mga gagawin mo, parang isip mo, Lord, magkasabay yun, magkakasunod na, Pero lagi mong tandaan na sa pag-serve mo na yun, di ba? Sino ba ang nagbibigay ng lakas? Sino ba tutulong sa'yo, di ba? Si Lord pa din naman po. Kaya po sa mga act of service natin, hindi lang po ito tuwing Christmas, kundi sa normal days nga po, di ba? Yung mga simpleng pagtulong mo sa kapwa mo, mga simpleng pagsama mo sa kanya, o kaya paggawa ng mga gantong bagay, di ba? Ang laking tulong pala na parang hindi lang to daw Christmas time natin mararanasan yung mga acts of service na gagawin natin kay Lord, kundi sabi doon, every day in our lives. That's why make our lives nga daw po a living sacrifice, na kung saan sabi, di ba, talagang vessel unto honor, na kung saan talagang sinet mo yung sarili mo na, Lord, ikaw po yung master ko, sa'yo po ako mag-serve. Yung mga ganong bagay na, hanggat may opportunity na sa paglingkuran ko si Lord, gagawin ka po talaga. That's why, di ba, ma-amaze ka sa mga taong, bakit tinatamad siyang gawin yung gantong bagay, pero ito yung calling niya. Ito yung sinabi niyang, Lord, ito po yung paglilingkod na gagawin ko sa iyo. Pero tandaan nating lahat, sa mundo, nagbibigay talaga ang mundo ng kapaguran. Pero tandaan nating lahat, sa paglilingkod kay Lord, hindi mo pwedeng sabihin, nakakasawa nga po. Narinig ba kung marinig na pa nagsabi ng minister, nakakasawa nga pong maglingkod dapat din na lang po ako na ganun. Diba? Wala naman po tayong ganun marinig kasi nakikita natin na they serve the Lord, diba, with gladness, na kung saan, kasi ito yung ginagawa nila para sa tsaka sabi sa Panginoon, tsaka sabi nga po, diba, kung para kay Lord yan, hindi ka talaga mapapagod. Kaya nga, diba, I thank the Lord dahil wala akong narinig masyado na nakakapagod naman. Diba, puyat na kami, ganyan. Kasi may mga nakaraang panahon, nakakarinig ako ng ganun na araw-araw na lang sa buo na ginawa, parang pagod ka lagi, pahinga ka rin kay Lord. Ganun dapat tayo, di ba? Nagpapahinga tayo kay Lord. Kasi alam naman po natin na sa susunod na mga araw, talagang si Lord naman po yung magpapalakas sa atin. Kaya, ayun po yung pangalawa, sabi doon, una, bigay po natin yung act of, yung love, di ba? Na talagang kailangan ng mga tao. Pangalawa naman po, yung service. Kasi si Lord, nag-serve po siya sa ating lahat. At pangatlo po, sabi diyan, Christmas is a season to give forgiveness. Ito po talaga, ito yung bagay na kahit paulit-ulit po sa ating ituro, araw-araw talaga ng buhay natin, mayroon talaga quite some time na mangyayari talaga yun sa buhay mo na talagang itetest yung about sa forgiveness. Yun talagang kailangan mag-forgive ka pa din. Kaya nga po dapat ito yung pinakamahalagang bagay na ibigay nga rin po ng mga tao this time. Na kung saan, di ba, kasi kung yung ano ba naman yung patawarin mo yung taong nagkamali, di ba, na kung saan alam naman natin na lahat tayo nagkakamali nga po. Tapos yung sinasabi rin na talagang kasi pag once na nagpatawad nga po tayo, di ba, sabi doon, it brings, sabi diyan,
peace and joy to our lives. Na every time po pala nagpapatawad tayo, hindi lang daw po pala yung pinatawad natin yung masaya. Nakala natin pag pinatawad yun, ay ano siya, sineswerte. Di ba may mga term pang ganun? Kala mo may ganun tayong term, di ba? Yung parang bakit ko naman siya papatawarin? May malaki nga siyang ginawang kasalanan. Pero ang totoo, pag nagpatawad tayo, biglang maramdaman natin inside, di ba, ng mga sarili natin na merong peace at saka merong joy. Kasi alam mong wala ka namang kagalit, wala ka namang dong ginawang kung ano, di ba? Kaya, Lord, pinapatawad ko na po siya. Joke na. Kaya di ba, patawad, lagi natin sabihin yung bagay na yon. Kasi sabi nga po dito, kala ko si Herbert. Si Herbert nga po, sabi niya dyan, there is nothing that will bring us more of the Spirit than, tandaan nyo, there is nothing that bring us more of the Spirit than to be kind, considerate, charitable, long-suffering, and forgiving. And kung gusto po nating maging talagang filled ng Spirit of God, di ba? Sabi diyan, maging kind tayo, maging considerate po tayo, di ba? Lagi mo i-consider, ba't kaya siya late? Ay, siguro ganito, pero araw-araw na no? Hindi mo alam kung consider mo pa eh. Pero ayun nga, maging considerate pa rin daw po, maging charitable, loving pa din. Tapos long-suffering at forgiving. Kung gusto daw po natin na magkaroon tayo ng Spirit of God. Pangalawa, there is nothing that will bring more joy to us. Ito naman po, yung joy naman po na sinasabi. Than to be ready and willing to forgive the trespass of our neighbors against us. Nakakala lang po natin, ay, masaya ako ngayon kasi meron akong bagong ganito. May bago akong friend, para sila dyan. Kung ayaw na nila, kung FO na kami, etiwag. Di ba yung mga ganun? Akala natin, nagbibring ng joy. Pero ang katotohanan, pero deep inside, meron pa din yung hugot kasi hindi naman talaga na-settle. Kaya nga po talaga nagkakaroon talaga ng more joy, di ba? Kapag, willing, sabi dyan, to forgive the trespass of our neighbors against us. Ayan, tandaan po natin. At pangatlo, sabi dyan, there is nothing that will bring more condemnation to us. Ito naman, gusto nyo bang i-condemn palagi? Ito daw gawin nyo, than to harden our hearts and to be bitter and vindictive in our feelings towards those by whom we are surrounded. Gusto nyo lagi na maramdaman na parang kinakondemn ka? Isipin mo yan palagi. Ay, di ko patawarin to, bahala siya. Tapos ganito. Di ba? Isipin mo lahat ng mga kung anong gusto mong masamang isipin, di ba? Talagang sa puso mo, sabi po ng Bible, di ba? Sabi doon, yung heart natin, di ba? Kinakondemn tayo niyan. Pero sabi nga po doon sa John, di ba, na even if your heart condemns you, di ba, si Lord daw po, hindi tayo condemn. That's why, di ba, yung mga feelings na yun, alisin mo na yan, na parang tanggalin mo na yun. Nang sa ganun, malaya kang makakilos, malaya kang makagalaw, di ba? At alam mo na okay yung puso mo nga. Kaya po, sabi nga po, next na po natin, ayan, in order to receive forgiveness for our sins, tandaan po natin, we need to forgive others. Ayun po yung isang talagang halimbawa po, di ba? Yung sinasabi nga na, kung meron kang kasalanan, di ba, pinatawad, ay meron talaga. Di ba? Pinatawad lang po tayo ng Diyos. At ang sa gayon, maalala mo na dahil pinatawad lang ako ni Lord, papatawarin ko din sila. At sabi niyan, forgiving others allows us to overcome feelings of anger, bitterness, or revenge. Na kapag nagpatawad na tayo, di ba, yung mga hardened, nagpapahard sa heart natin, di ba, nawawala yung mga yon. And who wants to feel those feelings at Christmas? Sabi niya, di ba, gusto mo ba yon? Na maranasan na Paskong Pasko, di ba, busangot mukha mo. Paskong Pasko, ayoko makita yun, dito lang ako sa bahay. Di ba, yung mga ganong bagay, di ba, na parang ang saya-saya talaga ng Christmas, di ba? Dahil sa example nung birth ni Jesus, di ba? Na nagsaya yung mga shepherd, sinik na mga wise men, di ba? At glorify nila si Lord. Yung mga anghel napakanta pa sa sobrang galak nila, di ba? At sabi kasi nakita na napaka-cute daw ni Jesus, di ba? Cute ni Jesus. Pero yun nga, di ba? Natuwa nga yung mga anghel, tsaka talagang nagalak talaga sila. Kahit nga, di ba, si John the Baptist, di ba, na nasa tiyan ni Elizabeth, di ba, talaga namang nanipa, di ba? Na kung saan, di ba, di ba yung mga nanay kapag, uy, baka may baby ko, uy, naninipa, ang galing naman yun, yun siya. Di ba, tawa sila? Pero doon nga po, di ba, nung panahon na pinanganak si Jesus, ayun, simple pa lang yun, di ba? Pero doon, yung Savior, yung nandoon, di ba? Sobrang nakakagalakan talaga yung mga tao. And that is the true season of Christmas talaga. Na kung saan talagang it brings joy talaga sa ating lahat. Kaya yung mga nakasimangot na mukha, yung mga lungkot na yan, di ba? Sabi na, alisin na po natin yan. At sabi yan, forgiveness can also heal spiritual wounds and bring the peace and love that only God can give. Na, di ba, naalala naman natin lagi natin yun, di ba, na
kapag meron talaga tayong kinikip or na bitterness sa heart natin, di ba? Talagang yun, lumalabas yun sa atin, di ba? Talagang makikita mo kung paano siya kumilos, paano niya gawin o magsalita ng mga gantong bagay, di ba? Kasi, ayun yun, nasa puso niya. That's why, may heal yun, di ba? If you truly forgive. At sunod po, sabi po dyan, sabi po ni Jeffrey, sabi po dyan, however late you think you are, however many chances you think you have missed, however many mistakes you feel you have made or talents you think you don't have. Ito yung mga parang sinasabing regret nga po, di ba, na iisip mo na, ay sana, ganito na lang, ay sana nagkaroon pa akong chance, ay sana ganito na lang ginawa ko, ay sana marami akong ganito, ganyan-ganyan. At sabi diyan, you think you don't have, or however far from home and family and God you feel you have traveled. I testify, sabi niya diyan, that you have not traveled beyond the reach of divine love. It is not possible for you to sink lower than the infinite light of Christ's atonement shines. Di ba na parang kung may pagkakataon nga daw na lagi mong iniisip na, ang layo ko na sa ganito, ang layo ko na kay Lord, ang layo ko na sa mga ganyang bagay, di ba? Sabi po diyan, na kahit nga daw po mag-travel ka, di ba, beyond, sabi diyan, hindi mo pa rin matatakasan or kahit saan ka po pumunta, di ba, you will feel the love of God. Na ibig sabihin, di ba, sa gantong pagkakataon, di ba, lagi mong iniisip na, hindi naman ako yung may kasalanan dito hindi naman ako yung gawa ng ganito Pero lahat po tayo, maalala niyo po yung infinite light of Christ's atonement shines. Na kung saan nga po, di ba, na si Jesus, dahil sa ginawa ni Jesus, that's why we are living. Sa ginawa ni Jesus, that's why we are here. We can serve the Lord. At sabi po dito, pwede pa rin tayong lumapit po sa Panginoon. At sabi nga po, at this Christmas season, ayan, let us all give the best gifts, di ba? Na parang ano ba yung dapat nating ibigay kay Lord? Di ba yung sinasabi nga na, nag-iisip ka ba ngayon? Si Lord, hindi naman po siya tao na talagang nakikita mo dyan sa paligid, di ba, na lagi mga sabi, bibilhan ko si Lord ng rep ba? Kailangan niya yun sa langit, di ba? Hindi naman ganun yung kailangan ni Lord, kahit mahal yun, di ba? Ako lang may kailangan, joke, nagparinig pala. Pero sabi nga po dito, di ba, let us all give the best gift. Sabi diyan, let us sacrifice with grateful hearts of favorite toys, di ba? Yung minsan, niisip natin, yung sinasabi niyang favorite toys dito, ano yung mga something na parang mas inuuna mo pa kaysa kay Lord? Kung wari, mas mahalaga kami, mga ruling na nga kami, agahan mo nga yung prayer meeting natin. Di ba yung ganang bagay? Ayun ba yun? Or yung sinasabi nga na, yung favorite mong tao na gusto mong kasama, favorite mong lugar na gusto mong puntahan. Pero sinasabi po dito na, hindi yon. Sabi niya, not the ones we've worn out. Sabi niya dyan, and let us give the gift of love, the gift of service to those around us, and the true gift of forgiveness. Ang totoo, ito talaga yung pwede nating ibigay sa iba na yung magkaroon ka lang ng kapayapaan sa paligid mo, di ba? Ang saya na yun, no? Na parang hindi ka mapasok doon na, ito nag-chat to, ng away to sa akin, tapos ito ganyan. Di ba yung mga ganong bagay na lahat, titingnan mo, ngingitaan mo, maayos ka, kasi alam mo, hindi mo siya siniraan, at the same time, hindi ka nag-isip ng masama sa kanya. Kaya nga po, tandaan natin, di ba? Yung gift of love, gift of service, di ba? Around us, lagi, kahit sino sa atin, di ba? Nag-ipunta yung turo yun sa atin, di ba? Matanda, bata, di ba? Talagang paglingkuran natin. Pag nagpakuha si Jess, di ba, ng tubig kay Ina, di ba? Bibigyan niya ni Ina kasi, act of service yun. Sabi rin po dito, di ba? For us, we repent, the Holy One of Israel forgives us. Kaya nga po, sabi po dito, He is the King of Kings, the Prince of Peace, our Savior, our Redeemer, our friend. Sabi dyan, in the name of Jesus Christ. Na ibig sabihin, siya po ang ating, yun po siya sa atin. At sinasabi nga po dito na, as a child nga po, tinuro sa atin na Christmas came just one day in a year. Nasabi doon, di ba, na dumating yung Christmas, one day in a year. Pero di ba, hindi lagi dapat yung narinig lang natin na Pasko naman, magpatawad na tayo, Pasko naman, magmahal na tayo. Paano pag hindi Pasko, di ba? Kaya laging tinuturo sa atin na one day lang yung Christmas, 25 lang yung Christmas. O kaya pag meron pa tayong simbang umaga, 10 days, ayan, nag-extend pa, di ba? Pero hindi yon. Pero sabi dito, as an adult, pero pag tumatanda ka na, you will realize
it is Christmas every day. Na araw-araw Pasko, kasi araw-araw maibibigay mo yung bagay na to. Because the best, sabi niyan, benevolence of loving Heavenly Father and beloved Savior Jesus Christ, we are the recipients of continuous flow of heavenly gifts. Na lahat lang po tayo, di ba, nakareceive lang din naman talaga tayo ng love ni Lord. Lahat tayo, nakita lang natin yung paglilingkod ng Panginoon. At lahat din po tayo, nakatanggap din tayo ng pagpapatawad ng Panginoon. Kaya po, everyday, ayun daw po yung gawin natin. It is the heavenly gifts to numerous, sabi nga daw, numerous, ayan, to mention. Like sabihin, ang dami naman talagang, di ba, binigay ng Panginoon sa atin. Yung gift of salvation pa lang, sobrang grateful na tayo, di ba? Tapos malaman pa natin na re-reconcile tayo ni Lord sa Kanya, di ba? Sobrang napakasayang isipin ng bagay na yun, di ba? At sabi doon, at the same time, binigyan niya tayo ng so much blessing, binigyan niya tayo ng mga bagay-bagay, that's why we can hope, di ba, in the Lord, nagkakaroon tayo ng joy sa Panginoon, di ba? Diba? At kung ano pa. Kaya sabi po dito, it is Jesus' birthday that we celebrate is each Christmas season. Kaya sa Pasko, diba? O kaya sa panahon ng Pasko, wag na lang natin, wag tayong masyadong theologian na, ito yung Christmas na yan eh. Ang lagi mong iisipin, ngayong Pasko, it is an opportunity, diba? Na ma-share ko sa family or sa friends or kung kayo namang mga tao, diba? Na merong sa Bible, merong kwento na pinanganak si Jesus. At yung kwento na yon, di ba, napakahalaga nun sa history, di ba, ng entire world kasi ayun yung Savior na nagligtas sa atin. At sabi dito, but because of the goodness of the Father and the Son, and we will still get all, sabi diyan, the presence of this, sabi niya, ang mga bagay na iyon, di ba, ang makakatulong sa ating lahat. Kaya nga, sabi nga po, dito, di ba, tandaan natin na itong Paskong to, tandaan po natin, it is a wonderful season talaga. Bakit siya tinawag na wonderful na season? Kasi merong wonderful Savior na ipinanganak. At alam niyo kung ano yung wonderful din sa bagay na to? Napaka-wonderful talaga yung sasabihin, I wonder why, bakit niya ito minamahal? Di ba yung mga ganong bagay? Kasi napaka-wonderful ng Diyos na minahal niya lahat ng tao, walang sinino. Lahat sila, mahal ng Diyos, di ba? Pinatawad niya yung lahat ng yon. Pero ikaw, may isip mo, ako nga may mga tao pa akong hindi napatawad. Di ba? Kung may mga ganun pa, ibig sabihin, talagang wonderful si Jesus, di ba? Jesus talaga is wonderful. That's why, sabi doon, you can do the same thing, di ba? At sabi, kaya niyang maglingkod kahit walang sahod. Tapos the best pa, kaya niyang pumunta doon, maglakad kahit ang layo-layo. Kaya niya magpuyat, hindi lang dahil sa ML, kundi para maglingkod. Di ba yung mga ganong bagay? Kaya niya magpuyat, di ka ka-cellphone, kundi para maglingkod. Yung mga ganon, talagang it was a wonderful thing talaga. Napapa-question ka na, grabe. Kaya ibig sabihin, talagang wonderful talaga si Jesus. Tsaka wonderful talaga tong Christmas season. Kasi si Lord, nagawa niya po yung mga bagay na sinasabi na unexpected mo at tsaka so much amazing para sa ating lahat. Kaya ayun lamang po. To God be the glory.